Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Dito sa Asia, normal sa isang pamilya ang magkaroon ng breadwinner. Isa nga ang ating bansa sa mga kumikilala sa konsepto ng breadwinner. Ang ilan pa nga ay dalawa ang trabaho at mayroon namang nagsasakripisyo abroad para sa kanilang pamilya. Sa Indonesia, may dalawang babaeng breadwinner na tanging hangad lamang ang magtrabaho, ngunit iba ang kanilang kinahantungan. Ang unang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Niketut Nurhati o tawagin na lang nating Norma, 39 years old. Nagmula si Norma sa Bali, Indonesia. Malaki ang pamilya ni Norma at marami siyang mga kapatid. Pero kahit na ganoon, nagsusumikap si Norma na makapagtapos ng pag-aaral kahit high school lamang. Matapos mag-aral, agad na naghanap ng trabaho si Norma. Alam kasi ng babae ang hirap ng buhay ng kanilang pamilya. Iba't ibang trabaho ang nasubukan ni Norma katulad ng maging tendera sa convenience store, tagalinis sa pampublikong ospital at siya ay naging isang street vendor din. Pero kahit na maraming trabaho, hirap pa din ang pamilya ni Norma sa araw-araw na buhay. Habang naghahanap ng dagdag na trabaho si Norma, nakilala niya ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Sir Taco Mang Suertin o tawagin na lang nating Marlon, 38 years old. Si Marlon ay isang magsasaka at minsan din ay nagde-deliver ng mga produkto sa iba't ibang mga lugar. Agad na nahulog ang loob ni Marlon at Norma sa isa't isa. Matapos ang ilang buwan, nagdalang tao si Norma. Dahil dito, ikinasal ang dalawa. Nagdoble kayod si Marlon para sa kanyang pamilya. At makalipas ang ilang taon, umabot ng 8 ang mga naging anak ni Marlon at Norma. Mula nga nang si Norma ay nabuntis ng ilang beses, naging masasakitin ang babae. At kahit na gano'n, nagtatrabaho pa din si Norma. Kinailangan din kasi ni Norma na kumayod para sa kanyang mga kapatid at siya ay nagsilbing breadwinner ng kanilang pamilya. Pero lalong naging mahirap ang buhay ng pamilya ni Marlon at Norma nang dumating ang pandemya. Pareho kasing silang nawala ng trabaho. Matapos naman ang pandemya, nagtinda si Norma ng mga ginawa niyang donut. Subalit katagalan na pag-isip-isip ni Norma na kailangan niyang maghanap ng trabaho na doble ang kanyang kikitain. Kaya naman taong 2023 nang nag-apply sa iba't ibang employment agency si Norma para magtrabaho abroad. At kinailangan dayain ni Norma ang kanyang mga papeles para lamang maging kwalipikadong makapagtrabaho abroad. Hindi nagtagal, nakuha ni Norma ang balita na natanggap siya bilang isang domestic helper sa Malaysia. Nung una, tutol si Marlon na umalis ang kanyang asawa. Alam kasi ni Marlon na sakitin si Norma. Ngunit idiniin ni Norma na kailangan niyang mangibang bansa para mapag-aral ang lahat ng kanilang mga anak. At wala na ngang nagawa si Marlon at sinuportahan na lamang ang kagustuhan ng kanyang asawa. July 2023 nang lumipad papuntang Malaysia si Norma. Sumailalim muna si Norma ng ilang linggong training kung saan siya nakakilala ng mga kaibigan. Matapos ang training, inhatid na ng agency si Norma sa bahay ng kanyang amo. At para kahit papano ay maibsan ang hirap sa pagtatrabaho abroad, sinubukan ni Norma na mag-post ng mga video sa kanyang TikTok account. Mapapansin din sa kanyang mga video na siya ay namamasyal kasama ang ibang mga domestic helpers sa tuwing kanilang mga day off. Noong una, nakokontak pa ni Marlon ang kanyang asawa sa Malaysia. Subalit matapos ang ilang buwan, hindi na makontak ni Marlon si Norma. Kung pagbabasihan ang kanyang TikTok, nakakapag-post naman ng mga video si Norma. At makalipas ang ilang buwan, ang tahimik na buhay ng naiwang pamilya ni Norma sa Indonesia ay nagulo noong January 4, 2025. Si Marlon ay tinawagan ng isang pulis mula sa Malaysia. Ayon sa tawag, sinabi ng pulis na ang asawa ni Marlon ay natagpuan ng wala ng buhay. Nagulat si Marlon sa kanyang narinig na balita. At nung una nga, wala siyang lakas ng loob para sabihin sa kanilang mga anak ni Norma ang sinapit ng kanilang nanay. Pero makalipas lamang ang ilang oras, umuwi mula trabaho si Marlon para sabihin sa kanyang 8 anak na patay na ang kanilang ina. Napahagulgol na lamang ang mga anak ni Marlon at Norma nang nabalitaan nila ang nangyari. Ang buong pamilya ni Norma at ang iba pang kamag-anak ng babae ay labis na nagdalamhati. Ayon sa Malaysian Police,
December 31, 2024, natagpuan si Norma na wala ng buhay sa isang kwarto ng motel sa Puchong area sa Malaysia. Sa autopsy, lumalabas na maraming tinamong pinsala sa ulo si Norma kaya siya binawian ng buhay. May mga bakas din na nanlaban si Norma sa taong umatake sa kanya. Natuklasan ang labi ni Norma nang pasukin ang kwarto ng staff na lalaki ng motel. Nakita ng staff na ito na may nakaumbok sa ilalim ng kumot ng kama. At pag-angat ng lalaki, nagulat siya nang makita si Norma na duguan. Nakumpirma nga ni Marlon na si Norma nga ang labing natagpuan matapos siyang padalhan ng mga larawan ng mga pulis. Sinigurado naman ng mga pulis kay Marlon na agad nilang sisimulan ang investigasyon kung sino man ang may gawa ng malagim na krimen. Humiling naman ng tulong at donasyon si Marlon mula sa mga taong may mabuting puso para maibalik sa Indonesia ang labi ni Norma. Nakausap naman ng mga pulis sa Malaysia ang isang kakilala ni Norma. Ang babae na ito ay si Devi na isa ding domestic helper na mula Indonesia. Ayon kay Devi, nakasabay niya si Norma sa training noon at naging malapit silang magkaibigan. Nakilala daw ni Devi si Norma na mabait at masayahin na tao. At nagulat nga si Devi nang nabalitaan ang nangyaring pagkawala ni Norma. At sinabi ni Devi na 6 na buwan na ang nakakalipas nang huli niyang nakausap si Norma. Hindi na din daw kasi ulit na kontak ni Devi si Norma at inakala nga na nag-iba na ito ng number. May isinawalat din si Devi na impormasyon. Ayon sa kanya, nang huli niyang kausap si Norma, lumayas na ang babae mula sa kanyang original na amo. At ang ginawa ni Norma ay hindi pala niya ipinaalam sa kanyang agency. Si Devi at ang ilan nilang kaibigan ni Norma ay nagbigay ng donasyon para makatulong na maiuwi nga ang labi ni Norma sa kanyang pamilya sa Indonesia. Kinausap naman si Marlon tungkol sa nangyari kay Norma. Ayon kay Marlon, tutol talaga siyang umalis ang kanyang asawa para mangibang bansa. Subalit nagpumilit daw si Norma dahil marami itong pangarap para sa kanilang mga anak. Wala daw alam si Marlon na tumakas si Norma sa una nitong amo at naghanap ng bagong trabaho. January 10, 2025 nang naiuwi nga ang labi ni Norma sa Indonesia. Hindi pa din matanggap ng kanyang pamilya ang kanyang kinahantungan. Sinabi pa ni Marlon na napakasakit na mga pangyayari dahil hindi pa nahahanap ang taong pumatay sa kanyang asawa. Wala naman daw gusto si Norma kundi magtrabaho lamang para sa kanyang pamilya abroad. January 14, 2025 nang lumabas ang video ng isang lalaki sa Malaysia at itumano ang responsable sa pagkamatay ni Norma. Ang lalaki ay isang Bangladeshi pero hindi na inalabas ang kanyang totoong pangalan. Tawagin na lang natin ang lalaki na alias Arun, 23 years old. Ayon sa mga pulis, nadakip nila si Arun sa isang bus station. Si Arun daw ang kasama ni Norma na nag-check-in ito sa motel at siya din ang huling kasama ng biktima. Inilabas naman ng mga pulis ang isang larawan ni Arun at Norma. Teorya ng mga pulis, matagal nang magkarelasyon sina Norma at Arun dahil sa larawan wala pang buhok si Arun. Pero nang siya ay nadakip ng mga pulis, may buhok na ang lalaki at medyo nabawasan na ng timbang. Naniniwala ang mga pulis na nag-away sina Arun at Norma ng gabi nang sila ay nag-check-in sa motel. Posible na tungkol sa pera o relasyon ang pinag-awayan ng dalawa. At dahil sa hindi pagkakaintindihan ng dalawa, nasaktan ni Arun si Norma. Ginamit daw ni Arun ang matigas na bagay na harang sa pinto ng mga kwarto sa motel at ipinalo ito ng ilang beses kay Norma. Ayon naman sa salaysay ng isang staff ng motel, nakita niya si Arun na nagmamadali at balisa ng ito ay nag-check out sa motel. Dahil sa mga nakalap na mga ebidensya, agad na kinasuhan si Arun ng murder at ikinulong. Wala namang naging pahayag si Arun hinggil sa kasong isinampa laban sa kanya. Sa ngayon, gumugulong pa din ang investigasyon ng krimen at wala pang nagiging trial. Kung mapapatunayang guilty si Arun sa pagpatay kay Norma, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Ang pangalawang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Agnes Retri Angrini, 25 years old. Nagmula si Agnes sa Sulawesi, Indonesia. May 3 pang nakakabatang mga kapatid si Agnes. Ang kanilang pamilya ay simple lamang pero nabibigay naman kay Agnes ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Mabait, masipag at mapagbigay. Ganyan nakilala si Agnes ng kanyang pamilya. Habang nag-aaral ng kolehiyo si Agnes, may nakilala siyang isang lalaki.
Ang lalaki na ito ay si Destrianto Palulungano o tawagin na lang natin Ian. Sina Agnes at Ian ay naging magkaibigan. Hindi nagtagal, nagkagustuhan sina Agnes at Ian sa isa't isa. Isang taon bago graduate, naging magkarelasyon nga ang dalawa. Sinusuportahan at nagtutulungan sina Agnes at Ian tungkol sa kanilang pag-aaral. Hanggang sa noong 2020, nagtapos na si Agnes ng kursong Business Management, habang si Ian naman ay nagtapos ng kursong Engineering. Nag-apply si Agnes bilang admin staff sa isang private company at agad naman siyang natanggap sa kumpanya. At si Ian naman ay nagtrabaho sa ibang kumpanya. Halos lahat ng tauhan sa kumpanya ay naging kaibigan ni Agnes dahil close at magkakilala ang bawat isa sa loob ng kumpanya. Si Agnes ang nagsilbing breadwinner ng kanyang pamilya. Masipag pumasok si Agnes kahit na minsan ay may sakit ang dalaga. Nagtitiis din si Agnes na bumiyahe ng malayo para lamang makapasok ng trabaho. Tulad ng ibang mga dalaga ngayon, may TikTok account din si Agnes. May ilang video din si Agnes at ang madalas niyang kasama sa mga video ay si Ian. Taong 2020, habang nagtatrabaho, nakilala ni Agnes ang lalaki na si Mo Jufrey o tawagin na lang nating Mon, 33 years old. Si Mon ay parte ng logistics department at delivery rider ng kanilang kumpanya. Napapadalas ang interaksyon ni Agnes at Mon sa isa't isa dahil si Mon ang madalas na utusan ni Agnes para mag-deliver ng iba't ibang mga bagay. Isang beses, sinubukan ni Mon na mangutang ng pera kay Agnes dahil kailangan umano ng lalaki ng malaking pera para panggamot sa kanyang anak. Sinabi ni Mon sa dalaga na maliit kasi ang kanyang sahod kumpara kay Agnes. Naawa naman si Agnes sa lalaki at pinahiram ng pera si Mon. Taong 2023, ang kumpanya ni Agnes ay binigyan siya at ang iba pa niyang kasamang babaeng trabahador ng bahay na pwede nilang tirhan o employee dormitory na malapit sa kanilang opisina. Masayang masaya si Agnes dahil hindi na niya kailangang bumiyahe pa at makakatipid din siya ng pera. Ang natitipid nga niyang pera ay ipinapadala niya sa kanyang mga magulang. Matapos ang unang utang ni Mon kay Agnes, ilang beses pa siyang nangutang uli kay Agnes. Pumapayag naman si Agnes dahil nababayaran naman agad ito ni Mon at para naman ito sa mga anak ng lalaki. Naiintindihan kasi ni Agnes si Mon dahil siya din ay nagtatrabaho para sa kanyang mahal sa buhay. April 2023, sinubukan muli ni Mon na manghiram ulit ng pera kay Agnes. Ngunit sa pagkakataon na ito, hindi na siya napagbigyan ni Agnes. Nalaman kasi ni Agnes ang chismis sa kanilang kumpanya na ipinansusugal lamang daw ni Mon ang pera na inuutang niya sa kanyang mga katrabaho sa kumpanya. Hindi naman masaya si Mon na wala nang nagpapahiram sa kanya ng pera. Paniwala din ni Mon si Agnes ang nagkakalat ng chismis na siya ay nagsusugal. Nagalit si Mon at pinagplanuhan ang pagganti kay Agnes. Pero naging mabait pa din si Mon kay Agnes para makautang muli at kunin ang loob ng dalaga para sa kanyang paghihiganti. May 13, 2023, sinundo ni Ian si Agnes sa trabaho at sila ay kumain sa labas. Pagkatapos, inihatid na ni Ian si Agnes sa employee dormitory kung saan nga nakatira ang babae. Nabanggit ni Agnes kay Ian na aantayin niya muna sa labas ang isa niyang katrabaho na nangungutang nga ng pera sa kanya. Matapos iyon, umuwi na si Ian at hinayaan na si Agnes. At bandang alas 9 ng gabi nang dumating si Mon sa employee dormitory na tinitirhan ni Agnes. Pinapasok naman ni Agnes si Mon sa kanyang tinitiran at silang dalawa nga lamang ang naiwan sa loob. Nang nasa loob na ng dormitory, ipinahiram ni Agnes ang kanyang ATM kay Mon para ito na lamang ang mag-withdraw ng 1,500 na kanyang hinihiram. At agad namang umalis si Mon sakay ng kanyang motor. Makalipas ang ilang minuto, agad namang nakabalik si Mon sa employee dormitory ni Agnes. Nang nasa loob na ng dormitoryo, sinabi ni Agnes at tinanong niya si Mon na baka sobra-sobra ang winidraw niyang pera sa ATM. Mariin namang itinanggi ni Mon ang bintang ni Agnes at sinabing sakto lamang ang pera na kanyang kinuha. Nasakta naman si Mon sa pagbibintang ni Agnes sa kanya kaya dito na naisip ng lalaki na ito na ang tamang oras para makaganti siya sa babae. Nang palalabasin na ni Agnes Simon sa dormitoryo, bigla na lamang naglabas ng patalim ang lalaki.
Sinaksak ni Mon si Agnes ng ilang beses. Matapos noon, ninakaw pa ni Mon ang pera ni Agnes sa wallet. At dahil sa mga tinamo niyang pinsala, agad na binawian ng buhay si Agnes. Dito na tumakas si Mon sakay ng kanyang motor. Kinabukasan, May 14, 2023 ng gabi, dumating ang ibang mga katrabaho ni Agnes na tumitira din sa employee dormitory matapos nilang umuwi sa kani-kanilang mga pamilya. Nagulat ang mga babae na datnan sa loob ng bahay ang labi ni Agnes. Agad silang tumawag ng mga pulis at mabilis ding dumami ang mga tao sa labas ng dormitoryo nang nalaman nila ang nangyaring pagpatay. Mabilis na dumating ang mga pulis at dinala agad ang labi ni Agnes sa ospital para sumailalim sa autopsy. Samantala, nakausap naman ng mga pulis ang operational manager na may hawak kay Agnes at nalaman na nga ang huling kasama nito ay si Mon na isa ding tauhan sa kanilang kumpanya. Hinanap agad ng mga pulis si Mon pero wala ito sa kanyang bahay. Kaya naman, gumawa ng isang entrapment operation ang mga pulis para kay Mon at kunwari ay pauutangin siya ng boss ni Agnes basta makipagkita lamang ito sa isang coffee shop. Nag-text naman si Mon at sinabing sisiput siya sa coffee shop. May 15, 2023 ng umaga, nag-abang na nga ang mga pulis sa nasabing coffee shop. Maya-maya pa, dumating na si Mon at agad nila itong inaresto. Habang nasa biyahe papunta sa police station, nagsabi si Mon na siya ay naiihi. Dahil doon, inihinto ng mga pulis ang kotse. At nang buksan na nga ang pinto, nakakuha ng tiyempo si Mon at bigla na lamang itong tumakbo palayo. Nahabol naman siya ng mga pulis pero hindi pa din ito tumigil sa pagtakbo. Kaya naman nagpaputok ng mga baril ang mga pulis at tinamaan ng suspect at agad siyang dinala sa ospital. Matapos gamutin, dinala si Mon sa police station para questioning. Inamin naman ni Mon na pinatay niya nga si Agnes. Nagawa daw niya ang krimen dahil sa galit matapos siyang pagsalitaan ng masasakit na salita ni Agnes. Bukod doon, naniniwala din si Mon na si Agnes ang nagpapakalat ng chismis na siya ay nagsusugal. Sa huli, kinasuhan si Mon ng murder at theft at ikinulong. Malungkot naman si Ian at ang pamilya ni Agnes sa sinapit ng dalaga. Ang gusto ni Ian ay maibigay kay Mon ang pinakamataas na parusa o bitay. Nagsagawa naman ng vigil ang buong kumpanya kung saan nagtatrabaho si Agnes para magdalamhati sa pagkawala ng babae. Nalungkot ang ibang tauhan ng kumpanya dahil alam nilang masipag na tao ang babae. Sa ngayon, nakakulong pa din si Mon at wala pang bumababang hatol para sa ginawa niyang krimen. Kung mapapatunayang guilty si Mon sa pagpatay kay Agnes, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatulan ng kamatayan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!